Sabi sa awit 66, verse 3, sabi rito, inyong sabihin sa Diyos, kakilakilabot ang mga gawa. Dahil sa dakilaan ng inyong pangyayari, ng inyong kaawaan ay pagkukunwari sumusunod sa inyo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa biyayang pinagkaloob mo sa amin na kung paanong kagila-gilala sa iyong mga gawa, kaya lang meron kang napansin sa amin na kami raw, Panginoon, ay pakunwaring sumusunod sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Nung pinagbilinan niya si Adan at Eva, ay binigyan niya ng pagkakataong mag-isip. Tayo, kahit ano ang gawin ng tao, meron tayong ginagamit na isip pa rin. Minsan, nag-iisip tayo ng negatibo. Wala naman tayong na-contribute sa buhay natin, kundi ang Diyos pa rin. Amen. Nung si Adan ay binigyan ng pagkakataon na magsumikap, ang gusto lang ng Panginoon, bilangin yung dami ng hayop, pangalagaan yung kanyang mga halaman, dahil yung ang ating Panginoon naman, ang kanyang tagapagtanim, sino? Mga bayakan. Tuwing gabi, kakain yan, dadapo yan sa mga hinog na prutas, at kanyang i-distribute ang mga halaman. Libong mga taon kung bakit meron tayong mga tiyesa, kung bakit meron tayong mga tinatawag nating kainito, star apple sa ibang bansa, isipin mo. Kung merong star apple sa ibang bansa, bakit may kainito sa Pilipinas? Ganon din naman ang ibon. Kakain sila, pagkaraan ang kanilang dumi, itatransport yung buto. Ang ating Panginoon kung minsan nagtatanong sa atin, ano ba ang paglilingkod mo sa akin? Una, ang present ng ating Panginoon o present ng ating Panginoon sa buhay ng tao, hindi lang ikaw ang makarinig. Tama ba? Yes. Kaya ang dala ko rito, yung mensahe ng ating Panginoon. Ano yung mensahe ng ating Panginoon? Huwag kang manipis. Tama ba? Kung ang ating Panginoon ay naging manipis doon sa pagkakataon na siya ay tinawag niya si Adan at Eva, kasalanan mo yun. Kasi kapag ikaw ay naging manipis, naging mahina ka, pasok po kayo. Kapag ikaw ay naging mahina at manipis, ano mangyayari? Ang pangyayari sa buhay natin ay ganito. Noong inatasan siya na bilangin lang at bantayan yung puno sa gitna ng halamanan, yun lang yung kanyang trabaho. Kayo, ang trabaho po namin ngayon, bantayan po namin kayo at bilangin namin kayo. Yun lang ang trabaho ko. Bilang ako, ang bantay ninyo, ako halimbawa si Adan, ang bantay ko gagawin ng ating Panginoon, bantayan kayo at bilangin kayo. Pag kayo nabawasan, sasabihin ko na lang sa ating Panginoon, direkta. Tama po ba? Direkta po ako mananalangin, sasabihin ko, itong si kapatid na baby, wala, absent, di ko po alam. Re-report ko po yun. Ganon ang trabaho ni Adan. Pero si Adan, kung minsan, dahil nga meron siyang sariling pag-iisip, nag-iisip siya ng negatibo. Tama ba? Pero ang pagkakataon sa buhay ng tao, meron tayo iniisip. Lahat po tayo may isip. Tama po ba? Yes. Naiisip natin kung minsan meron tayong tingin na hindi natin nakikita. Meron po ba? Minsan kapag nag-iisip ka, malalim, wala na kayo maisasaing eh. Yung mister mo kahit sa harap mo o yung misis mo, hindi mo na nakikita. Tama ba? Mahirap po yun. Meron po tayong iniisip kung minsan, lahat ng bagay na ibibigay naman sa atin ng ating Panginoon. Ibigay lang natin sa ating Panginoon kung ano yung iniisip natin. Ganon din po yung trabaho natin. Kung kami nag-report sa ating Panginoon, absent po si ganito. Bakit? Yun po ang trabaho natin.
Bakit? Ang trabaho po namin, ipanalangin kayo. Ang trabaho naman ninyo, ipanalangin kami. Kaya nga sabi nga ng palawakin po natin ang ating pag-aaral nung si David ay naging hari, ang unang niyang nireport sa Panginoon, ano ang gagawin niya sa Israel? Tama ba? Ano ba magagawa ng isang tao? Di ba, ang kailangan lang gawin ng isang tao, i-offer niya yung kanyang sarili, sabihin niya kung ano ang interest niya, at pagbigyan kayo. Tama po ba? Pagbigyan lang tayo. Ganun din po kayo. Kayo po, gagawin po natin, kayo naman ang Eva. Kung kami ang Adan ng simbahan, kayo naman ang Eva. Ipapanalangin nyo naman yung mga kapatid natin, yung wala rin. Tama ba? Yes. Pero bang mag-asawang magkaiba ng isip? Di ba? Hindi pwede yun. Tama ba? Kapag kayo magkaiba ng isip sa isang sambahayan, ang tawag dito ay bahay. Ang bahay natin, isa lang ang isip. Kaya kami nagmamahal dahil kayo anak ng Diyos. Kaya kami nagbibigay dahil anak kayo ng Diyos. Pero kung hindi tayo anak ng Diyos, tama ba? Si kapatid na Osang, wala. Magluluto na lang yan sa bahay, maglilinis ng bahay. Pero isa lang ang kulang ni Osang. May pamilya ka na dapat mong dalhin din. Kami noon, tandaan po natin, ang buhay ng tao, sandali lang. Nung ako ay na-stroke, isa lang nasa isip ko, Lord, bibilat pa ba ako? Tama ba? Sabi naman ni DS, itong ating bishop dito, na pumilit ka. Mamaya, kukunan ka ng BP. Baka mataas na naman. Re-record yan. Ay siya lang sinabi ko, pagka napikit ako, hindi na nagising, ikaw na bahala sa miyembro natin. Tama ba? Pero ako, naalala ko kayo. Naalala ko kayo. Pero ako ba naaalala nyo? Amen. Lagi nyo lang po naaalala. Nako, nakalimutan yata ako ni Bishop. Tama ba? Sinisisi pa, Lord. Nakakalimutin naman itong Bishop na to. Kami, Bishop, naalala kami. Opo. Naalala namin kayo. Kaso lang, ang problema, hindi kami pinapasok. Oo nga po. Yung kaya po namin nasabing naalala nyo kami, isa lang po. Kung wala po tayong magagawa, wala po tayo kung minsang pera sa bulsa, mayaman naman yung tatay natin. Tama ba? Sasabihin natin, Lord, sana po itong aming mahal sa buhay, pagbigyan mo naman, gumamit yan ng ibang tao upang siya ay pagpalain. Yes. Ganon din po. Kung minsan meron kayong daing sa amin, pero kung minsan wala rin kami. Tama ba? Ikaw ba ganun mag-maintenance ng 900 per day? Maintenance, 900 per day. Sa 10 araw, magkano yun? 9,000. Tama ba? Tapos pagka ikaw nagtrabaho, kailangan fit to work pa. Ibig sabihin, isa silang sumisikil sa buhay mo. Tama ba? Kaya dito makita natin, ang trabaho ng tao kung minsan justified. Ipakita mo kung ano yung nais mo at ipakita kung ano yung tinatawag na standard ng tao. Isa lang standard ng tao. Nagpapakita kayo sa amin, nagre-report naman ako. Direkta sa Diyos. Amen. Tama ba? Pagpalain niyo po yung chairman namin, ganun din yung aming vice chairman, yung mga matatanda namin. Alam niyo po kung ano ang mga pangalan nila. Tama ba? Di makalimutan po namin ang pangalan ninyo. Kaya kung minsan, tandaan po natin, tayo, ang trabaho natin, ipagkaloob natin ang buhay. Tandaan nyo, kapag kayo'y tumulong sa amin, si Lord ang tinutulungan ninyo. Yes. Ano sabi ni Samuel kay David? Wag. Pinili siya ng Diyos. Wag mo siyang ipanalangin mamatay. Yung mga pinili, yung hari kasi, si Saul gustong patayin si David. At ang gusto naman ni David, gumanti rin.
Ang sabi ng ating Panginoon, sa Diyos ang paghihiganti. Kaya nga kung minsan, tanda natin, meron akong kaibigang janitor. Yung janitor na yon, kahit wala yung amo niya, naglilinis siya ng tapat. Bakit? Eh wala man yung dalawang mata ko, pero merong matang nakatingin sa inyo. Tama ba? Nakatingin ba sa'yo? Ilan kami nakatingin sa'yo? Yan sinasabi ko sa'yo. Kung nakikita ka namin, nire-report namin, pinagaganda namin, naglalabi kami, Lord, maawa ka naman doon sa aming mga kapatid. Tulungan mo sila. Di ba mas malaki yun? Mas malaking pagpapala dahil si Lord nakita ka, pagbigyan ko ng nga to. May nagmamahal naman pala. Tama ba? Pero ang iniisip natin, yung sarili nating ganasity, sarili nating pakinabang, ang mangyayari sa atin, ano kagaya? Sabihin sa inyo, halimbawa, ako si Samuel, sabihin ko, what? Pinili siya ng Diyos. Dapat mo nga siyang ipanalangin dahil may pangangailangan siya. Paano po kaya yung tumana kapag bumabagyo na? Sana po, yung 5 miyembro namin sa tumana, iligtas mo. At kasama pa. Pati yung 10, may bilang pa 10. Hindi lang naman kayo 10 ron na. Tama ba? Lahat po ng mga tigawa tumana, iligtas niyo po. At bukod po yung aming mga kapatid ng miyembro. Tama ba? Ganon din po yung mga nakatabi doon sa tinatawag nating mga daanan ng tubig. Lalong-lalo na yung mga daanan, nawa Panginoon, yung pati yung mga dinadaanan ng jeep, huwag po sanang mabangga yung bahay nila Osang. Tama ba? Huwag po sanang malooban si kapatid na Nene. Ganon po. Lagi po namin kayong naaalala. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, mag-aalalahanan tayo. Ang ano kasunod ng alalahanan? Pagka kayo magkakapatid, nag-meeting kayo, ano gagawin? Alalahanan. Di ba kasunod doon, kapatid na Nene, kapatid na baby, sumbatan. Tama ba? Walang meeting sa reunion na hindi nagsusumbatan. Tama ba? Eh wala ka naman dala, kakain ka. Kaya yung mga magkakamag-anak naghihiwalay. Eh binibili mo, pagkakain na, mas masarap pa yung ano ko, yung tinatawag natin spaghetti. Ako mas masarap yung spaghetti ko. Di ba? Kampi-kampi yun. Paksyon-paksyon. Mas mabuti ba huwag ka nang umatin ng reunion? Tama ba? Malapit na naman ang Pasko. Ano re-report mo? Lord, patayin mo na yun. Di ba sana buhayin mo, Lord? Di galit siya. Sabi nga ng ating Panginoon, sa akin ang paghihiganti. Huwag po tayong matakot. Magsabi sa tao, na anak, may pagkukulang ka sa Lord. Bakit? Yung bibig mo, gawa ni Lord. Yung isip mo, gawa ni Lord. Yung anak mo lang yun. Ano sabi? Kasabihan nga ni kapatid na Nene, tagtarin man ng pinong-pino yan. Ano makikita? Yung dugo mo at laman mo. Kaya ka na naman nagagalit sa kanya dahil anak mo siya. Tama ba, Nay? Eh kung hindi kita miyembro, sasabihan ba kita? Kung hindi kita miyembro, sasabihan ba kita? Mahal po namin kayo. At ang pagmamahal namin sa inyo, hindi mababayaran ng pera. Amen. Kahit po ako yung, Lord, gigising pa ba ako? Pagkagising ko, ang una kong gagawin, ipapanalangin ko pa isa-isa kayo. Tama ba? Kung minsan sasabihin ng aming bantay, si Bishop, bantay ko, kaya sasabihin ko, ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko na. Di ba utang na loob mo magtanong? Kaya siya nag-iisip niyo, paano kaya to? Wala na tayong pambiling gamot. Kaya kami, makikita natin dito, ang magkakapatid tayo sa Panginoon, nag-iisip tayo sa bawat isa na ikabubuti nila. Tama ba? Nililay namin ang buhay namin sa inyo, hinahandog namin sa Lord at sa tao, at ang aming buhay naman, hinahandog naman namin kahit kami pagod, puyat, ang mangyayari, ipapanalangin namin kayo.
na kayo ay pasiglahin, mabuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.